So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about purpose. Live out your purpose. So, our scripture is all about Ephesians chapter 2, verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay nilikha ng Diyos bilang kanyang obra maestra na may layuning gawin ang mabubuting gawain na itinakda niya para sa atin. So, binibigyan tayo ng Diyos ng espesyal na kahalagahan sa pamamagitan ng ating paglikha kay Kristo Jesus at binigyan niya tayo ng misyon upang magdala ng kabutihan sa mundo. So, hindi lamang tayo nilikha ng walang layunin, sa halip is tayo ay inilaan para sa isang buhay na puno ng kahulugan kung saan ang bawat mabuting gawa ay bahagi ng plano ng Diyos para sa ating buhay. So, ngayon, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is, we are God's masterpiece created in Christ. So, bilang mga mananampalataya, tayo ay kanyang obra maestra na nilikha sa pamamagitan ng ating ugnayan kay Kristo. So, ang ating bagong buhay ay bahagi ng kanyang kapanghamanghang disenyo na nagpapakita ng kanyang pag-ibig at pagiging makapangyarihan. So, second is, we are God's instruments for good works. So, ang layunin ng ating buhay ay ang maging kasangkapan ng Diyos upang magdala ng kabutihan sa mundo. So, ang mga mabubuting gawa na ating ginagawa ay hindi para sa ating sariling kapurihan, kundi para sa kaluwalhatian ng ating mahal na Diyos. So, last teaching is, we are God's missionaries of redemption. So, hindi lamang tayo tinatawag or tinawag ng Diyos upang gumawa ng mabuti, kundi upang maging bahagi ng misyon ng Diyos sa pagliligtas at pagbabago sa mga tao. So, tayo ay mga sugo ng kanyang pag-ibig at pag-asa na nagpapahayag ng mabuting balita sa iba. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is, be confident in our identity and value. So, dapat nating yakapin ang katotohanan ng tayo ang obra maestra ng Diyos. Ito ang aalis ng ating mga pagdududa sa sarili at nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na tayo ay nagiging mahalaga or natatanging halaga sa kanyang mga mata. So, second is, rejoice in our meaning and purpose. So, masaya tayong maglingkod at gawin ng mga tinakdang gawain ng Diyos para sa atin. Sa ganito kasing paraan is, natatagpuan natin ang tunay na kasiyahan dahil alam nating tayo ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. So, last application is, focus on contributing to God's redemption. Dapat ituon natin ang ating buhay sa pagpapalaganap ng mensahe ng kanyang pag-asa at kaligtasan ni Kristo. So, yung bawat mabuting gawain is nagiging instrumento upang mas mapalapit ang mga tao sa Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about, why does living for God's purpose give us joy? So, para sa akin, ang pamumuhay para sa layunin ng Diyos ay nagbibigay ng tunay nating kagalakan dahil ito ay nagbibigay sa atin ng tamang direksyon at kahulugan sa buhay. So, kapag alam kasi natin na tayo ay bahagi ng plano ng Diyos, is nagkakaroon tayo ng kapayapaan at kasiyahan na hindi nakabatay sa mga panlabas na pangyayari lamang. So, sa bawat mabuting gawa kasi at bawat tao ang ating naabot sa pamamagitan ng ating buhay, nararamdaman natin ang kaligayahan ng pagiging kasangkapan ng Diyos sa kanyang plano ng kaligtasan. So, ang ating mga pagsisikap ay nagiging makabuluhan dahil alam nating ito ay bahagi ng mas mataas na layunin at ang pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan.